Recently, ang DOH ay nagbabala tungkol sa tinatawag nating wild disease. Ano nga ba itong wild disease? Pag sinabing wild disease, ito yung mga waterborne or foodborne infection, influenza-like illness, leptospirosis at dengue na karaniwan tumataas kapag rainy season. Wild, oo nga naman. Waterborne, foodborne influenza, Pero bakit nga po ba o ano po yung mga dahilan kung bakit tumataas po yung mga ganitong uri ng sakit tuwing tag-ulan? Tuwing tag-ulan kasi, kagaya ng mga waterborne and foodborne infection, dahil tag-ulan, minsan bumabaha, nako-contaminate yung mga sources of water natin, ganoon din yung mga pagkain. Sa influenza-like illness naman, dahil po sa ating klima lumalamig, ideal environment to para sa mga viruses, para magparami at magkakasakit tayo. Kapag naman tag-ulan din, nandyan yung pagbaha kung saan tumataas yung kaso natin ng leptospirosis na usually nakukuha to sa ihi ng daga, no? At kapag naman nagkakaroon ng mga stagnant waters, nagkakaroon o tumataas yung kaso ng mga dengue natin. Gawa no, breeding ground ng mosquito, dumadami. Pero Doc, sino naman yung mga prone na tamaan itong mga sakit po na ito? Actually, the community itself, sila yung vulnerable dito, no? Mas high risk lang yung tinatawag nating mga commuters natin, kasi sila na-expose araw-araw, mga working class natin. Ganon din yung ating mga senior citizens, yung mga extreme ages natin. Mga bata, lalo na ngayong ngayong pumasok na ang pasukan, ang mga bata ngayon nasa labas, so prone sila magkaroon ng mga ganitong klaseng infection. Ganon din yung mga tinatawag nating mga immunocompromised na mga pasyente natin, yung mga may CKD, chronic kidney diseases, yung mga may diabetes, yung mga chemo patients, yung mga may cancers, sila at risk sila magkaroon ng mga ganitong sakit. At kung magkaroon sila, usually malala. Kaya dapat mag-ingat tayo sa mga sakit na ito na kumakalat ngayon kapag tag-ulan. Pero speaking of waterborne diseases, kasi marami din pala nakapaloob dito. Iba't iba po yung klase ng mga waterborne diseases. Yes, oo. Usually, mga causative agent po ng waterborne diseases, mga foodborne diseases, nandyan yung cholera, dulot meron ng pa rin Vibrio pala cholera. tayo nagkakaroon ng cholera. Pwede pa rin po magkaroon nun, lalo na sa mga contaminated na mga water reservoir natin, nakukontaminate ang mga dumi ng hayop. Nandyan yung bantari ng salmonella, typhoid. At yung tinatawag natin acute gastroenteritis, na usually ang nagkukos ito mga viruses kagaya ng rotavirus, noroviruses, saka yung mga protozoa na usually nakikita sa mga lupa, no? Mga parasite ito na dumadapo sa pagkain kapag improper yung ating pagpe-prepare, hindi naghugas ang kamay, kagaya ng mga amoeba, nagkukos ng amoebiasis. Ayan. Pero ito nababanggit, kasi yung cholera, parang feeling ko, parang Dati sinaunang pa yun, panahon lang to nagkakaroon, pero pwede pa rin palang magkaroon tayo nito. So, paano po ba natin maiiwasan itong mga waterborne diseases? Simula tayo, kasi wild, marami pala to. Wild, yes. So, sa waterborne diseases muna po tayo, paano natin maiiwasan ito? Usually, dapat maghugas lagi ng kamay kapag kakain at magpe-prepare ng pagkain. Okay? Hugasang maigi yung mga pagkain na binili sa palengke. Kasi hindi natin alam kung ano yung mga humawak doon o paano na-prepare ito, paano ito nakuha, na-transport papunta doon sa palengke. No? Higit sa lahat, yung lutuing maigi yung mga pagkain, iwasan natin yung mga undercooked na pagkain. Okay? Saka, kung hindi ka tiyak, hindi ka tiyak sa pinagmulan ng tubig, mas maigi, pakuluan muna ito. Hanggat maaari, for daily basis, gamitin natin mga chlorinated na mga tubig sa panghugas ng kamay, paghugas ng mga pagkain, purified water hanggat maigi. No? Tandaan natin, lagi natin sinasabi, kapag tumaas ang tubig baha, yan naman ang pagbaba ng safety ng tubig natin. Compromise din yung mga tubig kahit yung tap water natin minsan. Yes Pwede po. makompromise. Dahil minsan, dahil bumabaha, nagkakaroon minsan, nag-umulan, nagkakaroon ng leak doon sa mga sewage, so nakakontaminate yung mga pipelines ng tubig natin. Sa ganung pagkakataon, di ba, sabi po natin, pakuluan. Enough na po ba once kumulo na or meron certain time kailangan siya kumulo for a minute or ilang seconds? Meron po bang ganun para talagang safe na yung tubig na yun? Sa mga guidelines, ina-advise at least 1 minute na pagpapakulo. 1 minute, Na okay. kumulo, Boiling siya for 1 mawala minute. yung mga viruses, bacteria, protozoa. Kung mas matagal, mas maganda. Okay. Pero yun Doc, yung na-mention niyo po, ilan po yan sa mga ways paano maiwasan yung mga waterborne diseases. Pero paano naman po maiiwasan naman yung mga influenza-like illnesses naman po? For influenza-like illnesses, usually kasi nagkukos ito mga viruses, Kagaya ng mga influenza virus, respiratory syncytial viruses, mga rhinoviruses, So maiwasan yun kasi ang paraan po para matransmit yun through nasal,
malalanghap natin. So, mas maganda, mag-wear tayo ng face mask kapag nasa crowded places tayo, maghugas ng kamay, yung ating etiquette kapag tayo, yung hygiene etiquette natin, no? So, pag uubo, magtakip. Ayan. Saka advice ko sa mga katandaan, ganoon din sa mga mga bata, hangga't maaari magkaroon tayo ng annual flu vaccination para maiwasan, okay, yung pagkakaroon ng ganitong mga sakit. Opo. Okay. Dok, dito naman sa leptospirosis, kasi alam natin lahat na galing po ito sa ihi ng daga. Pero kung galing po ito sa ihi ng daga na humalo sa baha, paano po ba ito na-absorb ng isang tao? Usually, yung leptospirosis, bacterial infection siya, no? Nagkukos ito yung tinatawag nating Leptospira interrograns, isang uri ng bakterya. Usually, ito ay dumadapo sa atin through direct contact. Direct contact in a sense na, halimbawa, may sugat ka sa paa, lumusong ka sa baha, maaring doon pumasok yung bakterya. At doon, magkukos na yun ng sakit. Opo. So, kunyari, sa mga lumulusong nga, iniisip ko, paano kapag... Nagsiswimming, may mga Hindi, ganun. hindi, parang naano lang naman. Nagkataon, nabaha doon. Paano natalsikan sila sa mata nila. Pwede din po ba yun? Maaari rin po pumasok to sa mucosa, sa bibig, sa ilong, sa mata. Maaari din sa kontaminadong pagkain. No, nung mismong bakterya, nung Leptospira sa pagkain, sa inumin, minsan sa lupa, pag aksidente mo na i-ingest, na contaminated yung bakterya, maaari ka magkaroon ng sakit. Pero Dok, meron po ba itong parang paraan para maiwasan? Kasi po naalala ko dati na lumusong po ako sa baha. Parang dahil no choice, baha po dyan sa labas ng Caloocan. Pinapainom po ako ng doxycycline. Yeah. Ano po ba yung doxycycline? Paano po ito nakakatulong sa prevention ng leptospirosis? At gaano po ito katagal iniinom para hindi po ako magkaroon ng ganong uri ng sakit? Ayun, okay. So, lagi namin sinasabi para maiwasan to, yung tinatawag namin boots and doxy. Pag sinabing boots and doxy, kapag lulusong ka sa bahay, hindi maiwasan, magsuot ka ng bota, boots. O kaya magsuot ka ng mga protective gears para maiwasan. Yung merong mga PPE na sinusuot pag lulusong sa bahay na mas mataas kaysa sa bota. At kung sakaling nakalusong, uminom tayo agad ng mga tinatawag natin post-exposure prophylaxis. So, depende ito, no? Meron tayong tinatawag na mild risk, moderate risk, and high risk. Pag sabing mild risk and moderate risk, usually meron tong minsanang paglusong sa baha. Ayun siguro yung case niya. Isang beses Sa lang, mild, Dok? yes. Oo. Isang beses Pag mild risk, usually, lumusong ka isang beses, pero wala kang sugat. Okay? Mild. Yes. So, ibig sabihin, Dok, kahit walang sugat, at Pwede pa risk rin. pa rin ako. Yes, opo. Maaari pa rin po dahil hindi natin masasabi kung meron kang breaks o scratches sa balat. Maaari pa rin. Tandaan natin, ito pong mga bakterya na to ay microscopic. Oo nga naman. Maaari siyang lumuso sa balat kahit gaano to kaliit yung ating mga sugat. Okay? Madagdag ko lang, sa pag sinabi ng mga moderate risk, usually, minsanang ding paglusong pero may sugat ka. Okay. Pag high risk naman, ito naman kapag lulusong ka na mas madalas. Halimbawa, hindi maiiwasan dahil for reason na nagtatrabaho ka at yung lugar ay baha, lulusong ka ng lulusong, so high risk ang category mo. So per category ng risk, iba't iba ang gamutan. No? Pag mild risk, usually, isang beses ka lang iinom ng doxycycline. Usually 200 mg within 24 to 72 hours post-exposure o pagkatapos mong ma-expose. Okay? Pag moderate risk naman, usually 200 mg pa rin ng doxycycline, kaya lang for 2 to 3 days, 24 to 72 hours post-exposure, at kapag naman high risk, araw-araw ka rin, weekly naman ang inom nito hanggang matapos yung exposure mo doon. Halimbawa, hanggat lagi kang pupunta sa trabaho mo at may baha, weekly ka iinom noon, pero isang beses na lang sa isang linggo. Okay. Ganun pala yun. Kaya mga kasangbahay, magandang information yan na baka kasi akala ng mga kasangbahay, Yun na yun. okay lang, lulusong ako sa baha, wala naman akong sugat. Pero kahit pala wala kayong sugat, at risk pa rin tayo. Kaya ingat pa rin tayo mga kasangbahay. Ayun. Ito naman, Dok, sa ano naman po tayo sa dengue. No? For dengue po, ano yung pagkakaiba-iba ng dengue 1, 2, 3, and Dami na 4? talaga. Oo. Ang dami na pala. Actually, ang dengue kasi virus yan, no? Yung tinatawag nating dengue virus, Flaviviridae family. May mga pamilya kasi yan, no? So, meron itong mga serotypes po. Dengue virus 1, serotype 1 to 4. Nag-iiba-iba siya sa severity ng sakit, no? Usually, pag dengue 1, mga mild lang to. Mild. Dengue 2, kung tawagin na, dengue 0 type 2, usually ito yung mga dengue shock syndrome, nagkukos ng dengue shock syndrome and dengue hemorrhagic fever. Yun yung mga dinudugo. Okay?
Dengue serotype 3 naman usually meron tong matinding headache, saka matinding retroorbital pain o pananakit po ng likuran ng mata. At usually naman yung dengue serotype 4 naman, ito yung mildest. No? Influenza lang yung dating niya. Okay? Pero ganito po siya, no? Once na meron tong 4 na serotype, okay? Once na ma-infect ka dun sa isa, meron ka na lifelong immunity doon. Okay. Pero, ito yung pero, no? Hindi ka ligtas dun sa ibang serotypes. So, maaari kang magkaroon ng susunod pang dengue at usually, yung pangalawa, yung medyo severe at Okay. iingatan natin. So, pwede maging 4 na beses ka magka-dengue. Meron pang ibang chances of winning. Huwag naman. Pero usually, yung mga pangalawa, yan yung mga delikado. Yan yung ingatan mga na. nagkakaroon ng mga bleeding Ay, tendency. nako. Paano naman, Dok, may iwasan yan, yung dengue? Ano po ba yung mga simple ways para maiwasan ang dengue? Usually, meron kami tinatawag na 5S strategies sa pag-iwas ng dengue. Okay? Ito yung search and destroy. First S, search and destroy. Yung mga pinamumugara ng mga dengue-carrying mosquito, sirain natin. Yun, yung mga gulong, itapon natin na maayos, yung mga lalagyan, takpan natin. Okay? Next, self-protection. Insect repellent. Magsuot ka ng long sleeve, magsuot ka ng mga pants para makaiwas ka sa dengue, lalo na kapag may outbreak doon sa inyong community. Okay? Third is, seek consultation. Kung meron kang lagnat, rashes, pagdurugo, o masakit ang katawan, usually ito yung mga sintomas, magpakonsulta agad sa inyong doktor para ma-assess, ma-evaluate, at mabigyan kayo ng karampatang lunas. Fourth is, say yes to fogging during outbreak. Pag may outbreak sa community, dapat magkaroon tayo ng preventive fogging po doon sa lugar para mamatay yung mga mosquitoes. And last is naman, stay hydration o sustain Ay, talaga? hydration. Yes, kapag tayo well hydrated, mas maganda ang panlaban natin sa sakit. Tandaan natin, ang katawan natin ay gumagawa ng panlaban sa sakit, lalo na kapag tayo ay well hydrated ka. Napaka-importante ng tubig sa katawan. Si virus nga siya. Opo. Pero, paano po ba naman ginagamot naman? Kunyari, medyo severe na dengue yung tumama sa isang pasyente. Paano po ba yung mga management natin sa mga ospital natin? Opo, no? Unahin ko lang muna yung mild. Sa mild cases, kasi usually self-limiting ito, no? Kaya ito ng hydration and supportive treatment like paracetamol. So, avoid lang natin pag-take ng mga aspirins, ibuprofen. Kapag may dengue kasi may risk ng tendency magkaroon ng pagdurugo o bleeding, no? Kapag naman matindi na yung dengue, tinatawag natin may warning signs na, yun usually dinadala natin sa ospital, no? Yung mga warning signs nito, ito yung pananakit ng tiyan, pagsusuka, okay? Mga bleeding o pagdurugo, epistaxis o yung pagdurugo ng ilong, gum bleeding, pag may mga ganyan na restlessness o irritable ang pasyente at hirap sa paghinga, dalhin agad sa ospital. At usually sa ospital, bibigay kami ng mga ibang mga gamot na pinapadaan natin sa ugat, hydration na pinapadaan natin sa ugat hanggang matreat natin ang dengue, no? Pero in a primary setting, no, ma-share ko lang sa inyo. Dahil kasi mga pasyente ko minsan sa charity, minsan walang mga pambili ng gamot, walang pampa-hospital. May mga makabagong guidelines kami tinuturo para matreat tong dengue. So, sa DOH, ang DOH, Department of Health, nagbigay sila ng mga guidelines para malunasan to, no? Yung isa dyan, no, very practical primary care management natin, yung pinakulo ang dahon ng papaya. Yes, nakakatulong siya, no, para manumbalik, tumaas ulit yung ating platelets, magkaroon ulit ng magandang parameters yung ating CBC. Okay? Usually pag hospital yan, hydration, saka serial CBC monitoring yung ginagawa natin. Wala po pala talagang lunas na talagang pag ininom tong gamot na to, gagaling po pala sa dengue. Still on clinical trials pa rin itong mga gamot na to, pinag-aaralan at tinetest. At usually naman, magagandang mga response. Hinihintay lang natin ngayon sa market na mailabas to. Soon, no?